Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan nga po mga kabunyog, mga kababayan. Ito daw si Budots Revilla ay magdedemanda. Magdedemanda si Budots Bong Revilla sa mga sinasabi niyang vloggers. Mga vloggers po na sinasabi niya pong nagpakalat ng fake news laban sa kanya, kaya siya natalo sa eleksyon. Hindi pa matanggap ni Budots, no, na sinuka siya ng taong bayan, ng mga botante. So yun po ang sabi ng abogado niya na si Raymond Fortun. Nag-ugat po yung mga sinasabi ni Budots Revilla. Doon po sa mga nag-vlog tungkol po doon sa isang desisyon, yung pong desisyon ng Sandigan Bayan, kung saan ay nakalagay doon na pinapasoli sa kanya ang 124.5 million pesos na kaugnay po ng kanyang plunder case. Di ba? Yun po ang sinasabi ni Budots na siya daw ay na-fake news, no? Siniraan siya, nasira ang kanyang pagkatao, kaya natalo siya. Matindi tong si Budots. No? Ngayon, i-discuss natin yan, ano? O ano ba yung 124 million na yan? Ano ba ang totoo dyan? Fake news ba yan? Kasi yan po yung sinasabi ni Attorney Raymond Fortun na kanyang abogado, na wala naman daw talagang pinababalik na 124 million ang korte kay Bong Revilla. Dahil si Bong Revilla naman daw ay na-acquit dyan sa kanyang plunder case at sa kanyang mga graft cases. So kung wala daw criminal responsibility, ay wala naman daw civil responsibility. Talaga na nga naman ng mga abogado, no? Pero alam nyo po, yan pong pagpapabalik ng 124 million na pera ng taong bayan, pondo ng taong bayan yan, yan po'y nakalagay doon mismo sa desisyon ng Sandigan Bayan, doon sa dispositive portion. Nakalagay po doon, malinaw, the accused, di ba? Nakalagay doon, the accused, solidarily and jointly na pinababalik po yung pera na 124 million pesos. So, legal term po yun yung solidarily at jointly. Sino po ba yung mga accused na sinasabi doon sa desisyon na yon ng Sandigan Bayan? 3 tao po yun. Si Bong Revilla, si Janet Napoles, at si Attorney Richard Cambe, na namatay na nga po yang si Richard Cambe. Yan po ang Chief of Staff ni Bong Revilla na nakulong at namatay na nga sa kulungan. O, di ba? Ngayon, sinasabi po, itong mga akusado, pinababalik sa kanila ang 124 million. Yun po yung nakalagay dun sa desisyon ng Sandigan Bayan. At yan pong pagpapabalik ng 124 million na yan, hindi naman po yan inimbento ng mga vloggers. Bakit naman isisisi sa mga vloggers? Yan po'y nakalagay ng mga headline ng mga media, ng mga sa social media, ng print media. Makikita nyo po yan, laman yan ng balita. Since 2018 nang lumabas ang balita na yan. So, anong libel doon? Mahirap yan kasi public official si Bong Revilla, mahihirapan po siya dyan sa libel na yan. Yung sinasabing cyber libel. Unang-una, paninirang puri yan. Mahirap yung patunayan kasi ang pinag-uusapan po dyan ay nag-ugat doon sa desisyon mismo ng Sandigan Bayan. Kaya iba kasi yung ginagawang interpretasyon nila Attorney Raymond Fortun, di ba? Abogado ni Bong Revilla. Siyempre, abogading-ding ka, bayad ka ni Bong Revilla, ganyan ang interpretation mo. Pabor sa iyong kliyente. Di ba? Ganun po yun.
Pero pinag-uusapan dyan ay pera ng taong bayan. At halimbawa, paninira ba kung sasabihin natin itong si Bong Revilla ay magnanakaw? Ha? Di ba? Wala bang karapatan ang taong bayan na magsabi ng kanilang opinyon tungkol sa isang opisyal ng gobyerno? O kung sinabing ikaw, Budos Revilla, magnanakaw ka, in fact, kahit tayo, sinasabi natin, ibalik mo yung 124 million na yan. Kasi pag hindi mo binalik yan, magnanakaw ka talaga. O, di ba? Ano naman ang libel doon? Eh, ang liwanag po nung desisyon ng Sandigan Bayan. The accused, pinababalik sa inyo, kayong mga akusado, yung 124.5 million pesos. Tatlo yung akusado doon, si Richard Cambe, si Janet Napoles, at ikaw, Bong Revilla. Eh, kayo ang tinutukoy doon eh. Kaya lang, sinasabi nga ni Bong Revilla, kung hindi daw siya criminally liable, hindi daw siya civil liable. Eh, theory nyo yan. Teorya nyo yan, pagtanggol nyo yan sa korte. Pero, ang interpretasyon ng taong bayan dyan, na hindi naman kailangan interpret, maliwanag, pinababalik sa'yo ang 124 million. In fact, kaya ang isa sa mga naging depensa niya ni Bong Revilla, ito dyan sa plunder case, kaya po siya nakalusot dyan, pineki daw ang pirma niya. Ako po, hindi ako naniniwala dyan na pineki ang pirma ni Bong Revilla. Pagkatapos ng dami mong transaksyon kay Napoles, pineki lang daw ang pirma niya. O yan po ang nakalagay. At ang mga ang botohan po dyan sa Sandigan Bayan ay 3-2. Majority decision lang po yun. Hindi po yun unanimous decision. Majority decision. 3 hukom at 2 hukom na nag-dissent. Yun po yung istorya niyan, yung acquittal. Ngayon, bakit, pag-usapan natin, bakit ba natalo si Bong Revilla? Simple lang yun. Sinuka ka na ng taong bayan. Hindi na effective yung budots-budots mo. Diba ako, ayoko nang mag-discuss ng mga legal, mga legal aspect niyan. Hindi naman tayo abogado. Pero bakit isisisi ni Bong Revilla ang pagkatalo niya sa mga vloggers? Bakit mo isisisi? Nagsawa na ang tao sa'yo. In fact, ang tagal-tagal mo na sa Senado. Diba? Ang tagal-tagal mo na sa Senado. So, 3 kayo dyan. Si Jinggoy, si Enrile, ikaw. Sumabit kayo sa Napoles scam. May mga testimonya yung Ben Hurluy. Bahala na korte dyan. Pero ang taong bayan nakikinig yan. Ang mga Pilipino nakikinig yan. Nakikita kayo, nag-iisip. Yung mga nangyari dyan sa Napoles scam. Alam nyo, sinasabi po sa desisyon ng Sandigan Bayan pa sa acquittal niya po sa graft cases niya, kaya siya nakalusot. Yun daw mga letter, mga sulat ni Bong Revilla ay nagre-rekomenda lamang para sa mga peking NGO ni Napoles na kinalaunan ngay peke naman yung mga NGO na yan. Yun daw sulat galing sa opisina ni Bong Revilla na pirmano dyan, recommendatory lang daw. Di ba nakita nyo ganyan ang pagdesisyon ng Sandigan Bayan dyan? Kaya siya na-acquit. Napakatindi naman yan, ano? Ang daming transaksyon pero recommendatory lang daw yun. So tayo, hindi Ako, hindi ako naniniwalang talagang kasali ka dyan sa Napoles scam. Kung nakalusot ka dyan sa Sandigan Bayan, pues, sa opinion ng taong bayan, hindi ka makakalusot, Bong Revilla. Kaya tayo, ibalik mo yung 124 million na ninakaw mo. Huwag kang manakot na magdedemanda ka ng cyber libel. Ibalik mo yan. Ang kapal ng mukha mong hudas ka. Tapos isisisi mo pa sa mga vloggers ang pagkatalo mo. Sasabihin mong sinisiraan ka. Makita ba naman ng tao, Bong Revilla, hindi naman po sa pagdidiscriminate sa mga artista. Sa totoo lang may Bong Revilla na. Diyos ko, nandyan si Robin. Nandyan, tatakbo si Willie Revilla. May si Philip Salvador. Ano bang akala nyo naman? Habang buhay nyong naluluko ang mga tao. At least kahit paano, may mga nagigising di ba mga kabundyog, mga kababayan? O Jet Arcega, pag natalo, dinaya.
Alam nyo, ay yun ang sinasabi niya, kaya daw siya natalo. Yan nga, jet ang sinasabi ni Bong Revilla, kaya daw siya natalo. Dahil nga daw sa mga vloggers, pinake news daw siya, dyan sa 124 million na yan. Ang totoo, hindi mo naman binabalik pa eh. O, totoo naman na ayaw mo pang ibalik eh. Hindi mo naman inaamin na ninako mo yan. Sa bagay, hindi mo talaga aaminin. Ha? Pero, dun nga sa desisyon, hindi nga sapat yung unexplained wealth eh. Ha? Binulatlat yung kita mo, yung kita ng asawa mo, hindi nyo mapaliwanag saan galing yung mga bank account ninyo eh. At sa tingin nyo ba, walang karapatan ang taong bayang magkomento? Bawal na bang mag-vlog dyan, tungkol dyan? Samantalang ang pinag-uusapan dyan ay plunder, di ba? Pandarambong. Na ang nakakulong lang si Napoles, si Jenggoy nakalaya, si Enrile nakalaya, ikaw Bong Revilla nakalaya ka. Ha? Sabi nga ni Ben Duruloy, alias pogi ka daw eh, di ba? Ha, di ba? 224 million ang kinotong mo. Sinasabi ni Ben Hurloy, di ba? No, sinasabi mo lang pineki ang pirma mo. Hindi naman ako naniniwala doon. Ewan ko ba sa hustisya sa Pilipinas, di ba? O, di ba, Jet Arcega? O, teka, basa lang ako ng comment, ano? O, ano bang masasabi niyo mga kabunyog? Magdedemanda daw si Budots Revilla, no? O, iyak na lang kayo, sabi ni, sino ba yung nagano nun, ha? O, okay, teka. Owen Santos, kababayan ko yan, pero di ko yan binoto, sinusukan namin yan, o, di ba, Owen Santos? O, Jeronimo Correx, galing-galingan na naman si Bubuyog. Aba, anong galing-galingan? Eh, talagang magaling, di ba? O, anong masasabi niyo dyan? Magdedemanda daw si Budots Revilla, di ba? Eh, siyempre, ang tao rin, hindi na rin nakumbinsi ni Bong Revilla sa kabubudots niya eh. Yan din po ang kinatalo niya, di ba? At marami pang mas magagaling na trapo siguro sa kanya. Ha? Yun ang mga ibinoto ng tao. Eh, ganun talaga. Yung senador, meron kang gusto dyan, meron kang hindi gusto. Anong magagawa natin? Eleksyon yan, oh. Kahit naman tayo, oh, nakapasok si Camille Villar. Oh, nakapasok sila Lito Lapid. Oh, eh, ako, hindi ko naman gusto yung mga yun. Di ba? Pero ikaw, Bong Revilla, ang isisi mo sa mga vlogger, ang pagkatalo mo, talo ka talaga. Kasi kung matino ka, kung magaling ka, kung gusto ka ng tao, kahit ano pang paninira sa'yo, iboboto ka. Ganun lang naman ang politik eh. Sa ayaw mo at sa gusto, tao nagdedesisyon. O, alam si Camille Villar. O, yang sila Lito Lapid. Eh, ako, binabatikos ko yan. Binabatikos, maraming tao may ayaw dyan. Eh, bakit nanalo yan? Eh, malamang binoto talaga din ng tao. Anong magagawa mo doon? Eh, ngayon, kung hindi ka binoto ng tao, ay tanggapin mo yan. Di ba? Wag mong isisi sa mga vlogger at wag mong sasabihin na ikaw ay na-fake news, di ba? Hindi naman fake news yun eh. Laman ng mga headline ng mga mainstream media, ng social media, ng mismong desisyon ng Korte Suprema, yung pagpapabalik ng 124 million. Eh, yan din sinasabi ng ombudsman eh. Oh, Victor C., saan ka makakitang yung tumatanggap walang kaso? Yung nagpapadala ng pera at nagdi-deposit sa account niya, kulong, yung tumanggap lusot. Kaya nga, Victor C., only in the Philippines eh, di ba? Oh, eh, nakita naman yung bank account niya. Huling-huli na nga eh, di ba? Kaya lang, ganun talaga. Desisyon niya ng Sandigan Bayan, di ba? Jet Arcega. Oh. Umaga ang ating vlog ngayon eh, no? So, yun lang po, maikli lang ang ating reaction dyan, no? So, tignan natin kung sino-sino mga idedemanda ni Budots Revilla, pero ang kapal naman ng muka. Siya pa ngayon ang may gana magdemanda dahil siya ay natalo sa eleksyon, di ba? Tanggapin mo na lang, Bong Revilla, na sinuka ka na ng taong bayan at wag na makapal ang mukha mo, ibalik mo ang ninakaw mo na 124 million pesos na pera ng taong bayan. O, di ba? Cecilia Yang, isauli niya kamo yung 120 million plus. 124 million plus. O, sabi ni Cecilia Yang. Siyang tunay, no, Ma'am Cecilia Yang, kailangan isauli niya yan dahil iyan naman ay desisyon mismo
ng Sandigan Bayan doon sa dispositive portion na iniiba nila yung interpretasyon, di ba? Oh, luma na kasi budots. Ebat ada na sana ginawa niya pero talo pa din. Sabi ni Kabunyog Jet Arcega, no? O Socorro Dizon, kaya di binoto yan kasi hindi po pirma ng impeachment yang mag-ina niya. Pag nanalo pa yan, baka maging Robin din na magduduterte din, kaya di siya binoto. Kanya-kanyang dahilan ng tao kaya hindi siya binoto. Di ba? Naka-line up din siya kay Marcos, hindi siya binoto. May sa kanya. Sisihin niya sarili niya. Sa panapanahon din kasi ang mga mamamayan, namumulat na rin yan kahit papano. Nagsasawa sa mga pabudots-budots, di ba? O, kita nyo si Philip Salvador. O, nagsasasayaw ng Mr. Depektibo. Wala rin yung Mr. Depektibo ni Philip Salvador. Hindi rin siya nanalo. Ayaw na rin ng tao nung ganon. Si Willie Rebillap So, positive yan na development kahit papano. Unti-unti, nagkakaroon ng kamulatan ang mga botante. Kahit papano, di ba? Positive yun para sa akin na hindi nanalo si Bong Revilla. Ngayon, magdedemanda ka ng cyber libel. Bakit ka magdedemanda, di ba? Samantalang ang liwaliwanag naman na yung pinababalik sa'yo ay yung 124 million na yan, pinababalik sa'yo, desisyon yan ng Sandigan Bayan at iyan ay nakalagay sa mga mainstream media na balita. 2018 pa lamang, di ba? Paano naman, syempre ang mga vloggers naman, ano man yan, nagre-react yan, karapatan nila yan, mag-react, di ba? At hindi siya dapat balat sibuyas. Buhaya ka nga, balat buhaya ka, tapos nagbabalat sibuyas ka dyan, budots ka, di ba? Di ba? Saan kayo nakakita na balat buhaya, tapos nagbabalat sibuyas, di ba? Magandang gabi po, JB Dipas. Salamat, JB Dipas, ano? So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Basahin ko lang yung ibang mga comment dito. Jesus Bello, hindi ko yan binoto. Kinampanya ko pa na huwag iboto si Bong Revilla. Isa kasi akong wise voter na hindi kayang sayaw-sayawan lang ng budots. Iboboto ko na. O nga naman, tama ka dyan, Jesus Bello. Wala nang agimat yung kanyang budots. Sabi ni nga ni Jet Arcega, dapat daw ebat ada ng sinayaw ni budots, no? O, Sapilaw, true. Salamat, Sapilaw. So hanggang dito na lang ating vlog. Kulek sa liman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.